Dahil hindi matanggap ng mga ito ang kanilang pagkatalo, lumapit ang isa dito sa kanya at nagwikang kakasasila ng ribansa. Dahil nga ang akala nila ordinaryo lang itong sinuli, kaya't kampante itong humarap sa kanya. Dahil sa pag-akala nitong mahina ang tanga niya, kaagad naglunsad ng pangalawang laban ang taga-karyum o maging ang nasamisa nito na hindi pa raw doon nagtatapos ang pagtutuos ng dalawang panig. Maya-maya lang, pumasok na nga ang tatlong sungaw na pinakamalakas sa 7 grupo nila. Alam ni Nuli na yun ang pinakamahusay niyang makakalaban dahil nasisipat niya sa katawan nito ang mga markang animoy hugis ng dambuhalang sawa na may 3 ulo. Nang makita niya ang hawak-hawak nitong manok, halos manigas naman siya dahil sa gulat dito. Dahil kitang-kita niya sa katawan ng manok nito na nababalutan yun ng maitim na sumpa. Nang makita niya ang maging katunggali ng kanyang pambato, napag-isip-isip niyang mahirapan siya dito. Kaya't ang naisipan niya, kargahan ng baluti ang kaluluwa ng manok at pasasapiin sa katawan ng kanyang manok ang espiritong pinakahari ng mga bubuyog na alaga ng mga diwata. Kadalasang gamit-gamit ito ng mga puting barang upang mahulaan ang bawat galaw ng kalaban. Habang tinatawag niya ang ganong mga elemento, ayon pa sa kanya, animoy nilagnat ang kanyang manok. Dahil sa bigat ng enerhiyang sumapi dito, ang kalaban naman niyang mga sungaw, maigi yung naghanda dahil nararamdaman na nito ang enerhiyang bumabalot sa paligid. Bago ganapin ang pagbitaw sa manok, napakaraming hasindero ang dumalo doon upang makapusta sa malaking labanan sa panig ng mga sungaw at kay Nuli. Nasipat pa niya noon sila Guyo at Leroy na animoy nawala ng dugo sa kanilang pagmumukha nila dahil sa kanilang mga nakikitang bagamat na ikarga na niya ang mga sandatang pampahina sa kalaban, hindi dahil humugot na ng lakas ang kalaban sa mga demonyo. Nakita niya kasi ang simbolo sa mga katawan nito, ang sirepenteng 3 ang dahil 6 nga ang mga matang humula sa galaw ng kanyang pambato. Pero sapat na ang mga anino ng mga bubuyog upang linlangin ang mga mata ng kalaban. Hindi na pinaglapit ng sentensyador ang 2 panig dahil nararamdaman nito ang bigat ng hangin sa paligid. Handa na ngang bibitawan ang mga manok sa ruweda upang simula na ang pagtutuos ng laban. Pagbitaw ni Nuli sa kanyang manok, nauna ang kalaban sa lupa. Doon niya nasaksihan ang mga aninong nagkukumpulan na ginagaya ang hugis ng kanyang manok. Yun yung mga gabay na kanyang tinatawag kanina. Laking pagtataka ng mga kalaban niyang sungaw dahil aatake ang kanilang manok ni hindi pa gumagalaw ang manok ni Nuli. Doon nasaksihan ni Nuli ang kakayahan ng kanyang mga tinatawag na espiritu. Dahil sa bawat atake ng manok ni Nuli, sasabay din sa paggalaw ang mga aninong hugis manok. Kaya't ang nangyari, ang pinuntarya ng kalaban, ang aninong itim na palaging sumasabay dito. Kaya't nagsisigawan ang mga kalaban dahil parang nawala sa katinuan ang kanilang manok. Dahil imbis mag-focus yun sa kalaban, parang may hinahabol itong insektong lumilipad at animoy nakalimutan ng manok ng kalaban na may kalaban itong kaharap. Pagsugod sa manok ni Nuling rumaragasak, kaagad yung nakatama. Biglang natigilan ang kalabang mga sungaw dahil bakit hindi yun nakita ng kanilang pambato. Nagsisigaw ang mga tao sa labas dahil kitang-kita na nila ang pagkadihado ng kalaban. Maya-maya pa, unti-unti na niyang nakita ang paglagas sa baluti ng kalaban. Pagsugod ng kanyang manok na papalipad, kaagad ding sumabay ang mga anino at sa babang parte ito dumaan. Kaya't
sapul sa katawan ng kalaban ang ginawang atake ng kanyang manok. At nabangga na lang sa ruweda ang kalaban dahil bumuylo iyon ng takbo papasugod sa mga aninong gabay. Pagbuhat ng taga-karyo, wala ng buhay ang kalabang manok. At kasabay ng pagkamatay ng kalaban, ang paglaho ng mga aninong tinatawag niya kanina. Kaya't ang tingin sa mga sungaw sa kanya, para siyang kakatayin ng mga ito doon sa loob ng ruweda. Nagulat naman siya dahil lumapit ang isang sungaw sa kanya habang nakangiti ito sa kanya. Subalit ng paglapit nito sa kanya, nagwika ito ng, "Nagtagumpay ka nga dito sa ruweda, pero mamaya, hindi ka na masisikatan ng araw." Wika nito sa kanya. Sabay alis at ramdam talaga niya ang tinatago nitong galit sa katawan. Paglabas niya ng ruweda, kagad siyang sinalubong ni Manong Duming at nagwiwika ng, "Nole, halika nga, sumunod ka sa akin." Tugon nito sa kanya. Kaya't habang papalayo sila sa ruweda, napatanong naman siya dito ng, "Bakit, Mano? May nangyayari bang kakaiba?" "Basta't sumunod ka na lang sa akin. Mamaya, malalaman mo ang mangyayari." Wika nito sa kanya. Nang makarating na sila sa bahaging likod ng sabungan, huminto na ang matanda sa paglalakad at nagwiwika ng, "Mabutit na pag-isipan mong huwag dalhin ang bihag mong manok dahil punong-puno yun ng sumpa na maaring ikamatay ng kumakain rito. At hindi maaring kasama natin sa pag-uwi ang dalawa mong kaibigan dahil maaring madamay sila sa kakaharapin nating digmaan kung sakaling tambangan tayo sa daan ng mga sungaw. Ramdam ko sa mga aura ng mga nilalang na yon ang galit nito sa kaloob-looban na hindi naman magandang pangitain para sa atin. Mamaya, uwi tayo ng maaga. Abisuhan mo rin sila Goyo na hindi tayo dadaan sa daang ating binaybay kaninang umaga. Ramdam ko ang mga kasamahan nito ang gagawin nitong pagtambang sa atin." Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang mga sinabi nito, "Sige, Manong, abisuhan ko ang dalawa ukol dito." Matapos nun, habang nakaupo ang matanda sa tindahan ng tuba, nasa paligid lang din nito ang dalawa niyang tandang. At ang isa dito, yun yung nakadalawang panalo na laban sa mga sungaw. Habang ang pangatlo nito, hawak-hawak niya. Habang naglalakad siya papuntang ruweda, napag-isip-isip naman niya ang ginagawang pinsala ng mga sungaw doon sa kanilang baryo. Kapag naalala niya kasi ang mga pangyayaring yon, tila ba silang dalawa ni Manong Duming ang dahilan sa pagkakamatay ng mga alaga ng mga magsasaka sa kanilang baryo. Napag-isip-isip rin niya noon na gamitin ang kanyang kaalaman upang makatulong sa kanyang kababaryo, lalong-lalo na sa kanyang tiyuhin na nawalan din ng katuwang sa pagsasaka. Dahil kalabaw din ito ang kasamang namatay. Pero bigla ding maglalaho ang isip niyang yon kapag maisip din niya ang kalalabas dahil ayon sa kanya, para namang inabuso niya naman ang kakayahan niyang yon. Nang pagkarating niya sa kinaroroonan ng dalawa niyang kaibigan, naabutan naman niya yung nagtatadi ng tari sa manok dahil nagaganap na ang pangalawa nilang sultada. Nang malaman niyang talo ang unang pambato nila Goyo, nakaramdam naman siya ng awa sa kanyang kaibigan dahil minsan lang niya itong makitang mananalo, subalit masayahing tao pa rin ito. "O par, natalo ang una naming laban pero okay lang. Masaya lang naman ako makabitaw ng manok sa ruweda eh. At saka nakapusta din ako sa manok mo kanina, kaya bawi lang." Tugon nito sa kanya. "Oo nga pala par, bigla na lang kayong nawala pagkatapos ng laban niyo yung kanina." Wika naman ni Goyo sa kanya. Nang marinig niya ito,
Napasagot lang naman siya dito ng, yun ba? Kinausap kasi ako ni Manong Duming eh. Mahalagang bagay lang. Sagot niya rito. Habang nagtatadi ng bulang ang dalawa niyang kaibigan, may lumapit na 3 binata sa kanilang 3. Nagulat naman itong sinuli nang magwika ang isang lalaki sa kanyang kaibigan ng, "Oy Goyong! Wala ka pa rin pinagbabago, Goyong. Ang kupad-kupad mo pa rin kumilos." Wika nito. Nang marinig yun ni Goyo, nagwika naman ito ng, "Oo na, patapos na to." Pagkatapos nun, umalis na ang 3 lalaki. Kaya't dahil sa inasta ng mga ito kay Goyo, nagwika naman itong sinuli ng, "Sino yung panauhing yon? Ba't ganun kung ituring ka ng lalaki?" Tanong niya rito. "Ayun ba? Hindi mo pa ba naalala yung taong yon? Si Ronald, yung nakalaban natin sa paaralan. Kanina pa nga yun nag-aamok ng sabong." Tugon nito sa kanya. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng kanyang kaibigan, tila ba hindi niya nagustuhan ang tabas ng mga dila ng mga lalaking yon. Kaya't bigla niyang naalala ang kabataan niya, dahil nung kabataan pa naman niya, silang dalawa ni Guyo ang binubuli ng mga ito sa paaralan. Hindi naman sila makapalag ng grupong yun noon dahil marami yun kung manggugulo sa lugar. Yun din ang dahilan kung bakit hindi siya nakapagtapos ng elementarya. Dahil sa oras na makikita siya ng mga ito, talagang kakalad ka rin siya nito sa daan. Lumapit siya kay Guyo at nagwiwika ng, "Par, pwede bang ako ang magbibitaw ng manok mong yan? Di ko akalaing yun pala ang palaging bumugbog sa atin noon. Pero huwag kayong magalala, di naman ako gaganti." Nang marinig ni Guyo ang wika niya, napangisi naman ito at tumapik sa kanyang balikat at nagwiwika ng, "Sige, ikaw bala. May tiwala naman ako sa iyo. At saka oo nga pala, ilayo mo lang yung sa atin. Hybrid yung mga manok nila Wika dito ni Guyo. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng kanyang kaibigan, tumawa lang naman ito na para bang biro lang sa kanya ang mga ganon. Pagpasok nilang dalawa ni Guyo sa ruweda, kagad din naman silang nasipat ng 3 lalaki na dati nilang kamag-aral na bule. Kaagad niyang inayos ang kanyang sombrerong pinayungyong na sombrero ng mga militar, upang hindi siya kagad mapansin ng mga ito. Nang masipat ng mga ito ang tandang na hawak ni Noli, nagbubulong-bulungan naman yon dahil hindi naman kagandahan ang dala nilang tandang. Kumbaga, Bisayang manok lang ang manok nila. Bago pa man bibitawan ni Nuli ang mga manok, kaagad niya itong nilapatan ng mga usal na baluti upang hindi ito tabla ng kalaban. Yun lang ang ikinarga niya dito dahil sa tingin niya, ordinaryo lang ang kalaban ni Goyo. Nang pumagitna na ang sentensyador, kaagad nang pumisto itong upang bibitawan na ang tandang na kanyang nilapatan ng mga usal. Unang banggaan ng 2 manok. Siyempre, Bisaya ang manok nila. Nauna itong lumipad para ang kalaban namang manok. Nag-aabang lang yon doon sa baba para antaying lumapag ang kalaban. Nang makalapag na ang manok ni Goyo sa lupa, napasapo na lang sa ulo itong si Goyo at Leroy. Nang makita nilang niratrat ang kanilang manok doon sa kalaban. Ang kalaban nila noon, may nalalaman pang pahagis-hagis ng sombrero sa labas sa pag-aakalang panalo na sila dahil puro pasok ang palo nito. Subalit ng pagtayo sa manok ni Goyo, wala namang kakaibang nangyari dito. Magamat hindi maramihan pumalo ang Bisaya, may pang-isang atake ito na pangpatay din nang siyang tinamaan ang kalaban sa ilalim ng kilikili. Dahil sa nangyari, nangingisay ang kalaban noon habang sila Goyo at Leroy hindi mapigilang sumayaw-sayaw sa loob ng ruweda. Dahil sa mga nangyari,
hindi naman makapaniwala ang kanilang katunggali na nagawang mapatay ang kanilang manok. Maging itong si Guyo hindi makapaniwala dahil hindi nagtamo ng at matapos nun, kinuha na nila Guyo ang pustang napapanalunan nila at kaagad na silang lumabas ng ruweda. Tuwang-tuwa naman itong si Guyo at Leroy dahil sa pangalawang laban nila, nagawa rin nilang manalo. Habang nag-usap-usap silang tatlo sa gilid ng ruweda, bigla namang dumating sa kanilang kinaroroonan ang pangkat na kanilang nakakasagupa doon sa ruweda. Paglapit nito sa kanilang tatlo, kaagad yung nagwika ng, "Uy, andito lang pala kayo. Ano Goyo, isa pa? Tsamba lang yung sa inyo eh. Ang papangit naman ng... Ito, may itatapat kaming muli na panlaban sa inyo." Wika nito. Nang marinig ni Nuli ang mga sinasabi nito, tinanggal niya ang kanyang sombrero at humarap sa mga ito. Nang makita siya ng mga ito, kaagad naman siyang namukhaan ng mga ito at nagwika ng, "Oy, Tika, di ba ikaw yung sinuli?" "Tama, sinuli nga, yung takbuhin noon." Wika nito sa kanya na halatang magamat umiinit na ang kanyang dugo dito, hindi siya nagpadala dahil mga lasing. Kaya't nagwika siya dito ng, "Bakit? Ano bang sadya nyo rito? Huwag niyong sasabihing manggugulo kayo rito ha. Sinasabi ko sa inyo, nasa sabungan tayo. Kaya't huwag kayong gumagawa ng kalukuhan." Wika ni Nuli dito. Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, ang sabi nito, humingi sila ng ribansa sa laban dahil hindi pa raw sila nakaganti. Dahil sa pangulit ng mga ito sa kanya, kaya't sinabihan niya si Leroy na kunin ang isa niyang tandang doon kay Manong Duming. Walang ano-ano, hindi na tumingin itong sinuli sa kalabang kung malaki ba ang manok nito o maliit. Basta ang sa kanya lang, mapagbigyan ang mga ito sa kanilang ninanais. Nang tapos ng malagyan ng bulang ang mga manok, kaagad nang pumasok sa ruweda itong sinuli. At ganun din ang kalaban. Ganun ulit. Nilapatan niya ng mga usal na balute ang kanyang manok. Nang maghudyat na ang sentensyador, kaagad din naman niyang binitawan ang kanyang manok. Subalit 3 sagupaan lang, napatakbo na lang ang kalabang manok at sa unahan lang nito ay humahandusay. Masama ang titig ng mga ito sa kanya at lumabas ang isa dito sa ruweda na hindi naman niya napansin. Nang makuha na niya ang pustang napanalo, nagpasya siyang lumabas ng ruweda. Subalit lalabas na sana siya. Nang makita niya ang isa sa mga na nandun sa pinto ng labasan. Paglabas niya, binati siya ng lalaking yon at nagwiwika ng, "Ang lakas pala ng manok mo ah." Wika nito sa kanya. Sabay abot sa kamay nito na para bang makikikamay sa kanya. Nang mapansin niyang nakangiti ito, kinamayan niya ito. Nang biglang may humampas sa kanyang batok, gamit-gamit ang isang buting walang laman. Nagsisigawan ang mga babaeng nagtitinda doon dahil sa mga nangyari. Paglingon niya sa kanyang likuran, nasipat niya ang isang lalaki na biglang kumaripas ng takbo. At pagharap niya sa kausap niya kanina, wala na rin yun doon. Kagad naman siyang nasipat nila Guyo at Leroy habang nagwiwika ng, "Oy par, sinong gumagawa niyan sa'yo? Mabutit hindi ka nasugatan." Wika nito sa kanya. "Yung nakalaban natin kanina par, yun ang humampas sa akin ng..." Sagot niya rito habang maraming taong nakikiisyoso. Maya-maya pa, lumapit sa kanila si Manong Duming at nagwiwika ng, "Anong nangyari Nole?" Kagad isinalaysay ni Guyo ang pangyayari at gusto sana nilang habulin ang mga yon. Subalit kaagad daw yung naglalaho sa sabungan. "Hayaan nyo na lang yun par. Hindi naman ako nasugatan eh.
Siguro kanina pa yung nagmamanman sa atin. Kinabukasan pagising nitong sinuli, ay wala na si Manong Duming sa kanyang tabi. Pakiramdam niya noon sa kanyang katawan, animoy pinagtrabaho siya ng buong araw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Dahan-dahan na naman siyang gumapang papalabas doon sa kubo at doon niya nakita itong si Manong Duming. Nakausap nito ang kanyang ama. Nang makita siya ng matanda na nakaupo siya sa buka ng kubo, kaagad naman siyang nilapitan nito at nagwika ng, "Oh, Iho, masakit ba ang katawan mo?" bungad nito sa kanya habang patawa-tawa. "O Manong, parang binugbog ang lahat ng parte ng katawan ko eh." Sagot niya dito habang namimilipit sa sakit. Normal lang yan sa isang katawang lupa na makaramdam ng ganon, Ole. Dahil hindi basta-basta ang mga binanggit mong mga inkantasyon kagabi. Mag-ingat ka sa pagtawag ng sandatang iyon, Iho. Dahil maaring maepektuhan ito ang kaluluwa mo. Dahil sa una palang nalaban mo, yun ang una mong tinatawag. Subukan mong lumapag sa lupa na kayapak. Wika nito sa kanya, kaya't dali-dali niyang inilapat ang kanyang mga paa sa lupa at dun siya namangha dahil animoy lahat ng sakit ng kanyang katawan. Parang hinihigop yun ng lupa. Isinalaysay niya sa matanda ang patungkol sa kanyang nararamdaman na bigla na lang itong naglalaho. Habang papunta siya sa batis upang maliligo doon, panay naman ang kanyang pag-alala sa mga nangyari noong nagdaang gabi. Pagsipat niya sa lugar kung saan naganap ang digmaan, laking gulat niya nang makakita siya ng ilang taga-baryo niya doon na lumapit sa lugar kung saan naganap ang patayan. Nagpaiwan kasi ang mga bakas na kanilang pinag-awayan ng gabi. Sa pagkakatanda ni Nuli sa lugar na yon, parang pinag-awayan yun ng mga hayop. Nakalbo kasi ang parte na yon at nalanta din ang mga damo doon na para bang may mga buhawing apoy ang dumapo sa lugar. Kaya't alam niya ang mangyayari sa umagang yon dahil makikita yun ng kanilang taga-baryo. Matapos niyang maligo, habang pinagbasdan niya ang kanyang mga tandang sa kanyang farm, meron ng usap-usapan sa kanilang baryo patungkol sa bakas na kanilang nakikita ng umagang yon doon sa bundok. Ang sabi-sabi ng ibang mga kababaryo nila, baka ang bakas na yon kagagawan yun ng mga nilalang na pumatay sa kanilang hayop. Habang nagkakagulo sa kanilang baryo, silang dalawa naman ni Manong Duming na nartiling walang imik dahil ayon kay Manong Duming, nawala sa kanyang isipan ang tanimanang sa bulag ang lugar na yon upang walang bakas na makikita doon. Subalit magkaganon pa man, pinili nilang dalawang manahimik na lang dahil mas lalo yung magkakagulo kapag sasabihin nila sa mga tao ang tunay na nangyari. Pagkatapos niyang matingnan ang mga manok niya sa farm, kaagad din naman siyang umalis dahil maayos naman yung inisikaso ni Leonardo at Meloy ang kanyang mga manok. Nagpasya siyang libutin ang buong baryo upang magmamasid sa paligid upang malaman din niya kung ilang pamilya ang nawala ng kalabaw. Hindi na rin niya isinama si Manong Duming dahil masayang-masaya yung kausap ng kanyang ama habang tumatagay ng tuba, habang kasama pa ang ilang kaibigan ng kanyang ama doon. Upang hindi siya mahalatang may pinakiramdaman sa buong baryo, nagpasya siyang dalhin ang isa niyang tandang para kunyaring dumayo lang siya ng sabong sa lugar. Dahil nga kilala siyang sabungero sa kanilang lugar, tila ba normal lang yun sa mga taong nakakita sa kanya na pagala-gala siyang may dalang manok. Habang padandaan siya sa kanilang baryo, doon niya napagtanto na halos 10 kalabaw din ang nalaga sa kanilang baryo, hindi pa dito kasama ang mga baka at kambing. Nang makaabot na siya sa dulong bahagi ng kanilang baryo, doon niya nakita ang kanyang tiyuhin na nakatira sa lugar na yon, na kapatid ng kanyang ama. Napalapit naman siya sa tiyuhin niyang yon habang nakita niya itong nagtatanim ng mga kamuting kahoy. Kasama nito ang anak nitong halos nag-edad pa lang ng 8 taon. Nang makalapit na siya ng bahagya dito, pumito naman siya
nang siyang kaagad naririnig ng kanyang tiyuhin. Nang makita siya nitong may hawak na manok, napangisi lang naman ito habang nagsalita ng, "Uy, pamangkin, napadpad ka yata dito ah. Saan ba ang sabong ngayon?" Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ito, sinagot naman niya ito ng, "Hindi po tiyo. Bali napadpad lang ako rito dahil isa rin daw ang kalabaw niyong nadawit sa sakit." Sagot niya rito. Nang marinig ng kanyang tiyuhin ang kanyang sinabi, napansin naman niya yon na animoy na luha ito at tumatahimik ng bahagya. Doon niya napagtanto na hindi pa katanggap-tanggap ng kanyang tiyuhin ang nangyari sa hayupan nitong nag-iisa lang. Kung hindi niyo na itatanong, ang tiyuhin niyang yon ang kasundo niya sa lahat ng kapatid ng kanyang ama. Mahirap din ito kagaya nila Noli noon at ang pamumuhay lang nito sa pamamagitan lang ng pagtatanim ng mga kamuting kahoy. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, inaya siya ng kanyang tiyuhin na magtapi sa kubo nito kung saan nakatira ang asawa nito at mga anak. Dahil nga malapit lang naman ang bahay nito sa kanilang umahan, kaya't sumama na rin siya dito. Pagkarating niya sa bahay ng kanyang tiyuhin, tila ba naalala niya ang buhay din nila noon nung hindi pa siya nakaabot sa ganong katayuan. Mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanya kahit mahirap lang ito. Sa totoo pa nga niyan, pinakapi pa siya ng pamilya ng kanyang tiyuhin na may pares na kamuting baging. Habang nag-uusap sila ng kanyang tiyuhin sa bakuran nito, nagwika naman ito ng, "Naalala ko pa nung una sa'yo, iho. Nung maliit ka pa, umiyak ka pa dahil ayaw mong ipakatay ang manok mo na dapat i-birthday sa'yo. Pero ngayon, di namin alam na dahil sa manok naging ganun ang buhay nyo." Wika sa kanya ng kanyang tiyuhin. Patawa-tawa lang naman itong sinuli sa kanyang naririnig dahil totoo naman talaga eh. Ang sagot naman niya rito, nangyari ang mga bagay na yon dahil sa kanyang pagtsatsaga at sinasamahan na rin ng kunting sipag. Nang marinig yun ng kanyang tiyuhin, tuwang-tuwa naman yun sa kanya dahil hindi nito akalain dahil sa kanyang bisyo, yun din pala ang mag-angat sa kanyang buhay noon. Subalit sinabi niya sa kanyang tiyuhin, kung puro sabong ka lang walang mangyayari sa iyo. Inilahad din niya sa kanyang tiyuhin ang patungkol sa mga breeder na tumulong sa kanya noon. Dahil sa kanyang mga inilahad na kwento, tila ba nagka-interes din ang kanyang tiyuhin na yon na mag-alaga din na lang ng mga manok. Subalit sa tuwing sasabihin nito ang ganong mga kataga, naudlot din dahil saan naman siya kukuha ng mga ganong manok eh. Ginto ang halaga niyan sa kanilang lugar. Nang marinig ni Noli ang sagot sa kanya ng kanyang tiyuhin, sinabihan niya itong bibigyan niya ito ng mga panimulang manok. Tuwang-tuwa naman ang tiyuhin niyang yon dahil hindi kagaya itong sinuli sa ibang kamag-anak nila na puro pahambog lang. Hanggang sa magpaalam na siya sa kanyang tiyuhin, nauwi na siya dahil magtatanghali na. Ipapadala pa sana nito ang isang sakong kamote para sa kanila, subalit tinanggihan niya ito dahil kailangan din yun sa pamilya ng kanyang tiyuhin. Pagkarating niya sa kanilang farm, nakita niya doon itong si Guyo kasama ni Manong Dumeng. "Oh, nandyan na ang hinahanap mo, Goyo." Wika naman ni Manong Dumeng. "Oy par, saan ka galing? Ang daya mo naman. Nagsasabong ka tapos di mo ako sinasama." Bungat sa kanya ni Guyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, napatawa naman siyang nagsasabi na hindi siya pumuntang sa bungat, kundi naglilibot lang sa kanilang baryo. Akala ko nagsasabong ka. Oo nga pala par, sa susunod pala na linggo babalik tayo sa lugar ng Takuling. Yung pinuntahan natin nung nakarang linggo. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang kinabahan dahil ang lugar na yon, doon din siya dinurog ng mga sungaw na kanyang nakakasagupa doon. Sige par, sasama ako. Ilan ba ang dala mong ilalabang manok doon? Sagot niya rito. Nang marinig ni Guyo ang kanyang sinagot, nagwika naman ito ng, "Dalawa pa rin par. Maigi na ngayong hinahanda ni Leroy ang pabato namin eh. Sa linggo na." Sagot nito sa kanya.
Nang marinig niya ang sinabi nito, sumagot lang naman siya ng oo, nasasama siya at dalhin niya si Manong Duming. Pagkatapos nun, kaagad nang umalis itong si Guyo dahil meron pa itong gagawin. Habang papalapit ang araw ng linggo, maigi nang ipinahanda ni Nuli ang 3 niyang tandang na sasabak sa lugar ng sabungan. Dahil nga mga batikang mga handler ng mga manok sila Nardo at Miloy, hindi naman siya nag-alala dito. Dahil mas okay din na malakas ang pangangatawa ng mga manok bago isasabak sa labanan. Dahil mabigat na enerhiya ang ikakarga niya ditong usal upang tanganin ng kanyang manok sa laban. Dahil nga kapag mahina ang katawan ng manok na usala ng pangdigmang aral, maaaring daigin ang katawan nito at ito pa ang magsanhi ng pagkatalo. Sa bawat gabing lumilipas, mas maigi ding nagsasanay sa pagbangkit itong Sinuli sa mga buhay na salita dahil alam niya ang lugar na kanilang tatahakin dahil nandun ang mga antingirong samot-saring may mga gabay din. Pagsapit ng umaga ng linggo, hindi pa man nag-alas 8 ng umaga, nasa farm na nitong Sinuli ang 2 niyang kaibigan. Paglabas niya sa kubong hinihiga nila ni Manong Duming, nakita nila itong si Guyo kasama ang pinsan tong si Leroy. Bilib din itong Sinuli sa kanyang kaibigan niya yon dahil kahit ilang bisis matalo sa sugal, sasabak pa rin ang sasabak sa sabungan. Makalipas pa ang 1 oras, naglalakbay na nga sila sakay ng mga kabayo. Nauna sila Guyo sa pagpapatakbo ng kabayo habang sila Nuli naman at Manong Duming nakasunod lang sa kanilang 2. Nang madapo na sila sa sabungan, kaagad na silang bumaba ng mga kabayo at itinali ang mga ito sa mga kahoy na may mga damo din. Kagaya ng nakaraan, napakadami ng mga tao sa sabungan na yon. Habang silang 4 naman, naghahanap na muna ng mga pwestuhan dahil kararating lang nila. Habang nasa loob sila ng sabungan, nararamdaman na naman nitong Sinuli ang mga presensyang nanggaling sa ibang mga antingirong mga sabungero din. Meron din siyang nararamdaman sa paligid na mga enerhiyang nananggaling sa mga mutyang nagagamit din sa sugal. Magamat nararamdaman niya ang mga enerhiya na yon, subalit ang kanyang tangan, hindi ito mararamdaman ng kalaban dahil inusalan niya ito ng sabulag upang hindi maramdaman ng kalaban. Habang nakamasid sa paligid itong Sinuli, bigla naman siyang tinapik ni Manong Duming papuntang Rueda dahil may nasipat ito ng mga sabungirong hindi ordinaryo. Ang nakita nilang sabungero sa loob ay isang uri na sungaw na nagpapanggap na isang magsasaka. Pero hindi yun yung nakalaban nila nung gabi, balik kalahi lang din nila yon. Subalit kahit itinago na nito ang buong pagkatao nito, tagos pa rin dito ang paningin nitong Sinuli dahil sa bago nitong taglay na mutya. Habang pinanood nila ang 2 naglalaban, doon na kumpirma ni Manong Duming ang mutyang hawak ng lalaking kalaban ng sungaw ay ang mutyang nanggagaling sa mutya ng bigas. Magamat napakamabisang pampaswerte ang mutya ng bigas sa negosyo, maaari din itong magagamit sa sugal nang siyang magbibigay sa iyo ng hindi masukat na swerte. Subalit wala itong baluting nagproprotekta dito. Ang meron lang, ang gabay nitong kayang magpalihis ng sandata sa kalaban upang hindi matamaan ang manok mo. Puwera lang kung isang antingero ang nakahawak sa mutyang yon at balutan yun ng mga usal. Dahil nga hindi alam nito na sungaw ang kanyang nakalaban, wala itong kaalam-alam na dinurog na nito ng paunti-unti ang kanyang mutya. Pagsalpukan ng 2 manok, kampante naman ang kalaban ng sungaw sa pag-akalang ordinaryong sabungero ang kanyang nakakaharap. Subalit nagulat na lang ito sa pangatlong salpukan dahil bigla na lang napaluhod ang kanyang manok sa lupa. Hindi makapaniwala ang lalaking yun na mapatumba ang pambato niya sa kalaban dahil may mutya siya. Ang sungaw noon, patawa-tawa lang yun, nakatayo habang nakatingin sa lalaking kalaban. Nang lumabas na ang sungaw sa Rueda, laking gulat nitong Sinuli. Nang meron pala itong mga kasamahang nasa labas
na nag-aantay lang sa paglabas ng kasama nito. Kitang-kita na naman niya ang mga pagmumukha nito na sobrang nakakapangilabot. Kahit nakasuot pa ito ng salakot, kaya't ang kanyang ginawa, lumapit siya kay Manong Duming at kinuha ang isa niyang tandang. Manong, nakita ko na ang mortal nating kalaban. Akin na yung isang manok. Wika niya kay Manong Duming. Kaagad siyang umikot sa sabungan para salubungin ang mga sungaw at magpapanggap siyang isang antingero lang din. Dahil nga wala itong pinipiling makakalaban, kaagad siyang hinarang ng mga ito at nagwiwika ng, "Hoy, lumapit ka nga rito, patingin ang manok mo." Wika nito sa kanya. Subalit hindi niya pinapahawakan ang kanyang manok dahil hindi lang yun mandudurog na mutya, kundi manlalason din ng mga manok. Dahil nga nagpapanggap siyang isang ordinaryong may mutya, kaya't yano-yano lang siya nitong dudurugin. Subalit hindi nila alam na sugo pala ng diwata ang kanilang makakasagupa. Pinapili pa siya ng mga ito sa maliit nilang mga manok. Subalit ang itinuro niya, yung magagandang klase. Gusto niya kasing bulagain ang mga ito. Magamat gano'n na nga ang nangyari, pilit pa rin niyang ikinubli ang kanyang presensya. Dahil baka maamoy ng mga ito na pangkat siya ni Manong Duming. At mabisto pa sila. Kasalukuyan kasing kinutugis ng mga ito itong si Manong Duming. Nang magkasundo na sila ng kanyang makakaharap, kaagad na siyang lumayo doon upang lagyan ng tari ang kanyang manok. Subalit hindi kagaya nung una na kailangan pa niyang ilagay ang berto doon. Ngayon, usal na ang ilalapat niya dito dahil babalutan niya ito ng baluting hindi nakikita ng kalaban. Habang pinapahawakan niya kay Manong Duming ang manok niyang kinakabitan ng tari, pinaalalahan naman siya ng matanda na huwag magpahalata sa kalaban dahil maaari siyang kuyugin ng mga ito at magkakagulo pa. Pagpasok niya sa loob ng ruweda, doon na nga niya nakita ang 3 sungaw na nakaantay sa loob. Nang makita ni Guyo ang kanyang makakarap sa loob ng ruweda, napawika ito ng, "Hoy par, di ba yun yung nakakarap mo nung una? Baka gaya nun, di ka hobra dyan." Wika nito sa kanya. Ngumiti lang naman siya dito at sumagot ng, "Huwag kang mag-alala par, kaya natin to." Dahil doon, wala nang nagawa itong si Guyo. Makalipas pa ang ilang minuto, handa na ngang bibitawan ni Nuli ang kanyang manok. Kampante naman ang kanyang makakalaban dahil akala nito isa siyang ordinaryong sabungero lang. Pagbitaw sa 2 mga manok, kagad yung nagsalpukan. Kitang-kita noon ni Nuli ang baluti sa kalaban na sobrang kakapal na para bang gawa ito sa bato. Sa unang salpukan lang, halos parehong nakailag yon. At sa pangalawa, doon na nakita nitong si Nuli ang simbolo ng kampilang nagliliyab na kayang bumutas ng baluti sa kaliwa. Bahagya naman siyang tumitig kay Manong Duming habang pasimple yung nanonood. Pagbalik niya sa pagtingin sa manok na naglalaban, naghiyawa na ang mga tao doon dahil nakabulagta na ang manok sa kalaban. Habang yung kanya, palakad-lakad lang ito sa ruweda. Maging ang taga-karyo noon, napatitig kay Nuli dahil ang kanyang nakakalaban, binansagan yun sa lugar na hari ng sabungan. Dahil simula't simula pa raw noon, si Nuli lang ang nakitang nagtagumpay na matalo ang pangkat na yon. Gulat noon ang mga kalaban nila na nakatitig sa kanya habang nanlilisik ang mga mata nito. Dahil hindi matanggap ng mga ito ang kanilang pagkatalo, lumapit ang isa dito sa kanya at nagwiwikang kakasa sila sa ribansa. Dahil nga ang akala nila ordinaryo lang itong si Nuli, kampante ito sa kanya upang lumaban.